Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Happy Saturday to all mga ka-airsoft, no? Saan ba tayong SNR mamaya? San Fernando. San Fernando? Mamaya nasa sa San Fernando, SNR. Yung mga ka-airsoft dyan na taga San Fernando, taga Pampanga na gustong magkaroon ng Bigman sticker. Nandyan ako. So, approach nyo lang ako. Meron tayong nakalaan na sticker na ipapamigay para sa inyo. Libre lang yun mga ka-airsoft na syempre. It is honor and pleasure on my part, no? Pag ganyang makakapagpa-picture ako kasama ng ka-airsoft, magre-request ng sticker, mabibigyan natin, no? Kaya approach nyo lang ako. Kita-kita tayo ba? Kaya approach nyo lang ako. Sorry. Okay, no? So, ngayon review and unbox tayo. Habol natin to. So, yung mga for shipping natin, hindi pa naayos yung isa. Yan yung may extra magazine. Hindi, yan. Diba? Check mo na kung meron kang maibibigay na magazine, ha? Tapos, gas ang magazine yan, ha? Hindi Tapos, okay. Ito, sana yung owner ng sisig na to, sana ang kinuha niyang extra magazine yung pang CO2. No? Oo, hindi. Kaya lang, kasi meron ng magazine eh. Diba? Okay mga ka-airsoft, no? Yun, requested na ating mga ka-airsoft, gusto nilang malaman yung timbang ng mga unit nila. So, parang wala ako. Ayun, no? Gusto nila malaman yung timbang ng airsoft nila. So, mamaya siguro kiluhin natin, timbangin natin. Para malaman din yung result, no, nung timbang ng unit, no. Okay, shoutout po. Mr. La Union. Okay, no. Bali ayaw magpabanggit. Ito si Mr. La Union. Taga San Fernando. Mr. San Fernando La Union, okay? Hindi na natin babanggitin yung pangalan niya, okay? Ang unit niya is the Shadow 2. Orange Shadow 2. What is good and special about this? Malalaman ninyo mamaya. Ha? Lagyan mo. Oh, sige. Kung meron pa, ha? Kasi yan ang setup niyan, di ba? Yan. Malalaman ninyo mamaya, no? Okay, then, next unit natin, Ralph Ayon of Ilocos Sur. Grabe, alam nyo ba ngayon lang nangyari to, no, na lahat halos ng shipping going norte. No? Ito, Ralph Ayon of Flora, Santo Domingo, Ilocos Sur. Okay, yan, norte yan. La Union, norte. Biruin nyo. Okay, kanyang unit is the T-Rex High Kappa Silver. Okay? What is good and special about this T-Rex? Mamaya-maya lang, malalaman nyo na. Okay, no? Kaya, sit back lang kayo dyan, okay? Then, last but not the least, yung unit ng ating ka-airsoft, si Domeng Segundo. Okay, Sir Domeng Segundo of Lawag. Biruin nyo, norte na naman. Lawag. Tapos, meron pang isa. Nasaan na yung isang maliit? Yung meron pang balance, isabay ko na rin kaya. Ito yung binuksan mo. Yung may... Yan. Isabay ko na to. Yan. Okay. Unit ating ka-airsoft muna, no? Domeng Segundo of Lawag. Okay, ito. Unit niya is the compact size na 3.8 DVC 2011 STI. Okay, yan ang unit niya. Then, last na. Ito. From Poso Rubio, Pangasinan. Kita nyo, apat na i-demo and unbox natin ngayon. Lahat taga-norte. Sa 5 taon namin sa mundo ng airsoft, no?
minsan may Visayas, may Mindanao, ganun. Okay? Pero ngayon na 4 na customer, taga Norte. Gulat lang, no? Okay, sandali nga. Pero nga kung ballpen muna, ilista ko lang yung location nila. Tapos, last but not the least, yun nga, unit ng ating Airsoft from Poso Rubio, Pangasinan. Pangasinan ba ang Poso Rubio? Poso Rubio is unit ng ating Airsoft, Reynaldo Sebastian. Grabe. 3.8 na naman, no? What is good and special and what is bad? The bad side of every unit is malalaman ninyo mamayang konti sa pagde-demo natin, no? For now, may ililista lang ako, nakalimutan ko no? Yung mga location nila. Pakitanong nga kay mama, i-search nga niya kung saan, ano tong Poso Rubio na to. Anong nakakasakop dito? Poso Rubio. Poso Rubio. Okay, ayun, okay. Yan, 3.8, na ano lang ako rito 3.8 versus 3.8. Okay, parehas Hi-Capa versus parehas 2011. This one is miyembro, pasok sa mga STI, no? Ito plain Hi-Capa. And what is good and special about this? I-compare natin, ibangga natin dito, pag bago nga banggain natin sila para malaman nyo lahat ng detalye, malaman nyo lahat ng info kung which is which and which is not. Okay. Okay, so let's roll. Medyo marami-rami to, 4 to, no? Okay. Good afternoon, good day, bro Bigman Habi. Shoutout po from Radomsko, Poland. Oh, grabe. I don't know how to pronounce this, no? Radomsko or Pangasinan. Ha? Pangasinan. Yun, sabi na nga ba, Pangasinan. Poland. Okay, no? Unit ng ating Airsoft. Mamaya, i-demo natin, okay? Lloyd Angeles, hello, shout out po. Shout out, bro. Okay, no? Good day, boss. Pag-greet po ng 1 year sa unit ko. Share done. Sabi ni Alan Villaris. Okay. Si Alan Villaris, ano yan? Pag-greet daw, 1 year na raw sa unit niya, no? Si Alan Villaris is one of our pioneer, no, na subscriber, na follower. Yan, si Alan Villaris, kilala ko niyan lahat, no? Ako kasi yung tipo ng tao na, na walang itatago sa'yo, no? Kilala ko niyan lahat ng, kumbaga, alam niya kung ano yung ugali ko. I'm a strict kind of a person. Alam niya, nauunawaan niya yan, no? Tapos, nasubaybayan niyan ang ups and down na naranasan ng Bigman, no? During the downside of Bigman Hobby Shop, isa yan sa mga taong nakausap natin, no? Worth it naman kasi pag-share niya ng mga experiences dahil isa sa pioneer at nakamit na natin, at in fact binigyan natin ng airsoft yan, no? Si Sir Alan Villaris isang ulirang ama. Dapat nga may award ulirang ama, no? Gawad urian. From the ulirang ama yan, no, na syempre sa hirap ng buhay inilalaban, ibinabangon yung pamilya bilang isang padre de pamilya, no? Proud of you, brother, no? Proud of you, Sir Alan Villaris. May you have many birthdays to come. Hindi, yung unit mo, I mean, no? Okay, sa awat tulong ng ating Panginoon, yun, yung unit niya is
I think okay naman, wala namang problema kasi wala namang idinadaing sa atin, you know? Pero yun nga, binigyan natin ng unit yan kasi deserve naman niya, no? Deserve niya, okay? Then, good noon, watching from Jensan, sabi ni Unda Jake, good noon. Sa bagay, afternoon, okay, no? Sir Unda Jake, hello po, good afternoon sa'yo. Advance, Happy Mother's Day mga ka-airsoft, have a blessed day, sabi ni Alan. Nga pala, Happy Mother's Day sa lahat, no? Okay, to Robinson de la Cruz, good day po, Idol Big Man, Boss Idol Big Man. Hello sir, good day po, no? Archie Limpahan, Idol, gandang hapon, sabi niya. Magandang hapon din po sa'yo, Sir Archie, no? Okay, Ran Diaz, good afternoon, Big Man. Excited to avail multiple units from you soon. Salamat, Sir Ran Diaz, sa tiwala ninyo sa amin. Antayin ko yung araw ng iyong pagdating. And for sure, pag ready ka na mag-avail ng unit, papaliguan kita ng maraming freebies, no? Freebies and discounts. Okay, gandang hapon, Big Man, from Taguig, sabi ni Roberto Roluque. Okay, shoutout boss Big Man, Jojo Nicolas. Ito na naman yung mahaba yung pangalan eh. 4 words, ilang syllables to? Jojo Nicolas Buen Viaje Cristobal. Grabe! 11! Ang haba, 11 syllables, 4 words. Nagkakanta bulol-bulol ako sa tuwing binabanggit ko to. Anyway, shoutout sa iyo, Sir Jojo. Yun na lang ha, Sir Jojo. Okay, no? Felix Troyo, good afternoon from Las Piñas. Hello, Sir Felix. Hello po. Okay, then Ed Bulang. Good day, boss. Sabi niya, good day rin sa iyo, sir. Have a blessed day. Mainit at magandang araw, Big Man. Geka ho, no? Yeah, pero natutuwa ako. Alam mo bakit? Mga ka-airsoft, natutuwa ako. Umulan kanina. Umulan ng madaling araw. Matalim na naman to. Masinusugot yung t-shirt ko. Umulan kanina. Grabe. Yung scotch tape na mahaba. Hindi yan. Umulan kanina. So, nung umulan kanina, syempre umulan dito parang madaling araw. Parang alas 5. Kaya lang, sandali lang. Pero good thing na rin is may ulan. Alam niyo mga ka-airsoft, no? Sa akin kasi, siguro yung sa iba, baliwala yung ulan, no? Sa akin, malaking bagay yung ulan. Pag umulan, natutuwa ako. Bakit? Kasi meron ako mga bonsai. Alam nyo naman, ang mga bonsai is outdoor, di ba? Nabubuhay yan sa outdoor. Kumbaga, bilad, tutok sa araw, yon. Kaya pag yung ulan is, very blessing sa akin. Parang, ang feeling ko, habang umuulan, yung mga halaman ko, tuwang-tuwang-tuwa na nagtatampisaw sa ulan. No? Kumbaga parang free vitamins yun, yung ulan para sa kanila. So, pag nauulanan sila, yung hamog, yung ulan, yung ambon, yun, vitamins yun na na-absorb ng dahon, no? Yung stomata, kung tawagin, yung mismong opening na sumisipsip doon sa mga dahon, stomata, no? Okay, so yan, kaya natutuwa ako, no? Okay, Okay, Pasig 8 Chay. Gandang hapon from Pasig, sabi ni Chay na lang, Pasig. Masyadong mahaba. Sir Chay or Ma'am Chay ba to? Hello po, good afternoon, no? Makulimlim na hapon po from Pangasinan, Carlos Sevilla, okay? Poso Rubio, Pangasinan itong isa natin, no? Okay. Then Davao po ako, Yuichi, ano ba naman mga apelyido nyo, mga pangalan nyo, ka-airsoft, grabe mga ka-airsoft ngayon. Ang hihirap, Ushiyama. Okay, no? Davao daw siya, no? Hello, Sir Yuchi Ushiyama, no? Mainit na tanghali po, Big Man. Pa-shoutout, Batangas City, God bless. Acorda Enrico. Good PM, Boss Amo. Pa-shoutout, Emerson Mariano. Okay, guys, no? Which is which?
and downside and good side ng bawat unit. Okay? Simulan natin doon sa pinakamura. Okay? This is the Hi-Capa 3.8. Bakit siya tinawag na 3.8? From the 2011, pero not John Wick. Okay? Hindi siya part ng mga STI. 2011 lang siya. Kumbaga, yung mga John Wick kasi mga nasa taas na yan. STI, John Wick, Staccato, etc. etc. Ito, mga entry level na mga 2011. Okay? What is good and special about this? Okay. Good dito sa unit na to, compact, madaling bitbitin, guwapo, 'di ba? Kung makikita ninyo, guwapo. Pero ito na yung downside, no? Yung may mga meron nito at saka yung nagkagusto nito, walang magagalit, no? Walang magagalit. Ang pinaka downside nito, napaka-aggressive. Okay? Alam niyo naman na pag nagfa-firing tayo, ayaw natin ng aggressive, gusto natin tame. Kumbaga gusto natin yung pino. Ayaw natin ng loud, ayaw natin ng aggressive. Bakit? Kasi ang goal natin when we are firing is ma-hit yung target. If you are using a unit na aggressive like this, so there's a big possibility na mamimiss mo yung target mo. Hindi mo siya ma-hit. Kasi nga aggressive siya eh. Agre, kung tawagin, di ba? Okay. Isa pa, maiksi siya. Ang pinaka-downside ng mga pagmaiksi, syempre, medyo yung mararating nung mga standard size, medyo hirap siyang abutin. Okay? Why? Kasi nga maiksi siya eh. Yung buwelo ng bala, bago siya lumabas sa outside air, is kapiranggot lang. Katiting lang. Alam niyo ba mga ka-airsoft na yung half inch, 1 inch, 1.5 inch, 2 inch na difference nung travel nung BBs, napakalaking bagay. Napakalaking bagay nun. To tell you honestly, no? Napakalaking bagay nung ganyang nadagdag sa travel ng BBs mo. Or nabawas na ganyang kakapal. Napakalaking bagay nun, no? So, yun nga, dahil maiksi siya, don't expect na ganun siya ka-accurate. Pero still, agre siya. Ibig sabihin sa agre, in terms of recoil. Talagang recoil nito, ramdam na ramdam mo kasi nga maiksi siya. Pero don't expect too much when it comes to pagiging accurate niya. Pero one thing is good and special on this unit is naka-fix outer barrel. Okay? Yan. Normally, hindi naman ganito talaga ang mabibili mo. Check nga natin. Hindi ko lang alam kung yung display ko kung naka-fix na rin. Gusto kong maipakita sa inyo. Iba pa pala to. Oo nga, Lucas, iba. Okay, ayan, makikita nyo, mga, kaya lang, baby Hi-Capa na island barrel to. No, pero still, okay, ayan, okay. Mga airsoft pa, ganito siya, Ayan. Hindi pa siya naka-fix outer barrel. Ito. Pero, yung unit ng ating ka-airsoft is naka-fix outer barrel na. Ayan, makikita nyo, ayan Okay, naka-fix outer barrel na. Pero normally, ganito ang unit. Ayan, normally ganito. Hindi siya naka-fix outer barrel. Pero yung sa ating ka-airsoft na ise-serve natin is naka-fix outer barrel na po. So, dagdag factor in terms of pagiging precise and accurate, but not as precise as the ibang unit, 'di ba? Kumbaga, kung ang precision niya is
sa stock 30%. So dahil nga naka-fixed outer barrel na siya, nag 40 to 50% siya. Okay? Yun naman ang isa sa mga maraming benefits ng fixed outer barrel, yung maging precise siya. Okay? So ito yung unit natin kay Airsoft. Syempre, this is 3.8 again, and as well as this 3.8. Kung i-compare nyo, so this is the 5.1 and this is the 3.8. Kung magkakaroon tayo ng comparison between the FPS, laglag to. Laglag to versus dito. Okay? Tandaan nyo, yung merong mga maliliit na unit na ganito, yan yung mga unit na for fun lang. Kung tipong ikaw, no offense sa inyo ha. Alam ko maraming meron din ito, pero I'm 100% sure na yung merong mga ganito, hindi sa amin nabili. Okay? Kasi bihirang-bihira kami mag-release nito, not unless talagang the buyer will insist. Okay? Pero mostly sa iba nabili kasi hindi namin kinikater talaga to. Okay? Kung ito versus this, laglag talaga to. In terms of accuracy, in terms of firepower, lalamunin siyang buo ng mga 5.1. 3.8 lang siya eh. Just imagine, tignan nyo naman yung size difference, di ba? 3.8 versus 5.1, lalamunin siya nito. Well, in fact, wala kayong nakikitang practical shooting or na range na gumagamit ng mga compact size, no? Yung compact size ginagamit niyan pang bulsa. Yung compact size ginagamit yan ng first line of defense, pang self-defense, ganun. Pang clutch bag, pang bulsa, 'di ba? Wala kayong makikita na lumalaro or nakikipag-war games na ganito yung gamit, ganito kaliit. Kasi unang-una, talo na sila in terms of range. Hindi nga makaabot na malayo. Talo na sila in terms of FPS. At talo pa sila in terms of pyesa. Siyempre, iba ang pyesa niyan pag maliit. So, ganito. Kung ako yung gumawa ng unit na ganito, hindi ako gagawa maraming aftermarket na pyesa nito. Why? Kasi, ilan lang naman ang bibili ng ganito kaliit. Most of the people gusto yung standard size. Okay? Ilan lang naman ang bibili nito eh. Parang for fun game nga lang to eh. Halimbawa, gusto mo lang biglang nagpapapak ka dyan. You don't care whether you hit the target or not. You don't care whether tumama ka doon sa nilagay mong target or not, 'di ba? Okay lang sa'yo kahit bumabaril ka sa hangin paminsan-minsan. Ganun, yun to. Yan yung mga unit na to, no? Okay? Kaya, learn how to manage your expectations. Okay, ngayon, sabi ko kanina, lalamunin siyang buong-buo nito. Why? Kasi 5.1 to. Yung chamber, yung nozzle, yung inner barrel, yung magazine, ang lalaki, maraming storage ng hangin, etc. etc. Di ba? Ito yung standard size, eh, no? Di ba? Kung makikita ninyo. While this is the compact size, eh, no? Mas maliit, di ba? O, yan. Kaya, yan sinasabi ko, no? Ngayon, discuss ko naman, gwapo tong mga unit na to, itong dalawa. Makikita nyo, gwapo eh. Especially this one, no? Pero, guys, no, I need to tell you this para at least you know what to expect, no? Gwapo tong unit na to, pero ito yung unit na hindi ko ganong binebenta. Hindi ko ganong kinikater. Ito yung unit or model na hindi ko ganong binibenta. This is a WE T-Rex High Kappa 2011 5.1. Okay, haba rin, di ba? Hindi ko ganong kinikater to. Why? Topakin kasi. I don't know what the problem with the company, pero ang lambot nung side stopper niya. Ang bilis mapudpud. No? That's the problem we are encountering on this unit. Well, in fact, the problem with this unit is the firing pin. Isa pa sa problem yon. Firing pin is located here. May dami firing pin yan. Eventually, yung firing pin na yan, lumuluwag. Akin na yung isang nagpaparepair. Akin na yung unit niya. Eventually, yung firing pin, nawawala, lumuluwag, tumatalsik. And, ito na nga, yung na-experience ng ating ka-airsoft,
way back 2022. Ayan, nagpapa-repair siya. Okay, so ang unit niya is the T-Rex block. Okay, then the problem is yun, the firing pin. I don't know kung magiging malinaw sa camera, pero I think hindi, no? Yung firing pin dito, ayan, wala na yung firing pin niya doon sa loob, no? Wala na. Yan, compare mo rito, meron pa. Pero eventually, ayun ang nagiging problema kasi ng T-Rex, eh, no? Tabi mo na to. Yung firing pin nawawala, umaalpas, paano ba sabihin to? Umaano? Yung tumatalsik dahil sa recoil. Siyempre dahil sa hampas ng hammer, eventually lumuluwag yan. Ngayon, if you are a newbie, you are not kumbaga parang familiar na dapat tinatight yan every once in a while, di ba? Every week na ginagamit mo, chine-check mo dapat yung firing pin. So, the problem with the other seller, they will not discuss the downside to you, no? The problem with the other seller, hindi nila i-discuss sa inyo yung downside ng unit. Ito nakuha na sa amin. Pero kita nyo, dinidiscuss ko pa rin, di ba? I need to disclose this. Kailangan ko sabihin to kasi para you know what to expect, anong dapat nyong gawin. Okay? Yan. The problem with this, kaya hindi namin gano'ng kinikater, napakalambot ng slide stopper. Sa ngayon, okay siya. But then eventually, ang topak nito is hindi nag-open bolt. Okay? Kasi mabilis mapudpod itong slide stopper. Ito yung slide stopper, guys, oh. Yung ina-access dito sa gilid, to. Ayan. This is the slide stopper, itong part na to. Ayan, yan ang slide stopper. Ang pinaka-problema dyan, mabilis siya mapudpod. Malambot yung ginamit na bakal dito. Way back, 15 years ago, 10 years ago, yung mga ganitong unit, matigas. Matigas yung ginamit. Ngayon, yung ganito, malambot, no? I don't know, baka siguro materials na ginamit dito, baka coke in can na. Nilusaw yung coke in can para mabuo to, no? Hindi na siya yung mga tulad ng mga dati na matitigas. Okay? Yun ang naging problema rito sa unit na to. Kaya, hindi namin ganong kinikater unless talagang gusto ng customer. Okay? Yun ang pinaka-problema nito. Sinabi ko lang para you know what to expect kung sakasakali. Unit to ng ating ka-airsoft, Ralph Ayon, of Santo Domingo, Ilocos Sur, no? Yan, ito yung unit niya. Para at least alam nyo, maganda yung transparent tayo, eh, no? Ngayon, kung may paraan para mag-back out siya rito sa unit na to at magpalit siya ng ibang unit, well and good. Yung mga unit na mas matitibay, mas matitigas, no? Pero itong unit na to, based on our experience, yun ang nararanasan namin. Pero don't worry regarding that kasi, unang-una, naka-fix outer barrel na. Upgraded na. Okay? Ayan, wala nang kalog, oh. Okay? Ayan, pakitaan ko kayo ng mga ordinary hikapa, oh. Okay? Pero ito, makikita ninyo, wala na. Dahil, naka-fix outer barrel na. Yun lang naman ang upgrade nito. Fix outer barrel. Siyempre, pasok na rin yung fine-tuning and trigger job. Pasok na. Pero, ito, naka-fix outer barrel. Okay? Hindi katulad nung iba, ito, katulad nito, itong DBC natin. This is a DBC 3.8. Ang daming upgrade dito, guys. Mga airsoft. Naka-fix outer barrel, naka-hapa rubber, naka-hammer protection pad, ano pa ba? Ayun, yun lang, no? Biruin mo, ang liit-liit, tatlo upgrade, di ba? Fix outer barrel, hapa rubber, hammer protection pad. Oh, yun ang upgrade nito, no? Kaya ako sa totoo lang, maraming brand na, kasi OWE is Taiwan. Totoo naman yun, Taiwan, ito ba magazine nito? Okay. WE is Taiwan, no? Kaya lang merong mga goods kay WE. Meron din mga bad. Yun nga, based on our experience. Kaya ako sinishare to sa inyo kasi
encounter namin yan eh. Kasi syempre, airsoft ang hawak ko araw-araw, di ba? Kaya sinishare ko sa inyo para at least alam nyo na kung ano yung possible na problema na ma-encounter ninyo on the future. Okay? Then, enough of the WE, enough of the caliber 45. Dadako tayo sa 9mm. Okay, this is the 9mm unit natin kay Airsoft. Mr. San Fernando La Union. Okay, unit natin kay Airsoft to. Okay, this is a CC Shadow 2, the everyman's dream, the Shadow 2. And what is good and special about this? Naka-fix outer barrel na with a unique serial number. Okay, hindi basta fix outer barrel na tinorno. From the manufacturer, from the maker of this unit, naglagay na sila ng unique serial number. Ano ba yung unique serial number? Anong meron sa unique serial number, Big Man? Bakit sinasabi mo maganda yun? Ibig sabihin kasi, pag sinabi unique serial number, lahat ng mga shadow na orange, magkakaiba. Unique nga eh, di ba? Parang ganito. Right now, merong 150 billion, no? Sa ngayon, merong 150 billion na tao sa buong mundo. Okay? Lahat ng tao meron thumb mark. 'Di ba? May thumb, may markings yung thumb, 'di ba? Lahat ng tao meron. Believe it or not, doon sa 150 billion na yon, wala ni isa na nagkakaparehas ng thumb mark. Lahat yung 150 billion na yon, magkakaiba yung thumb mark. Ganon katindi, ganon ka-advance ang technology ng ating creator. Okay? Ganon kabilis, no? Well, in fact, hindi ko alam, baka may mga atheists dyan or merong mga tao or subscriber tayo na hindi naniniwala sa Diyos. I don't care in your fucking na paniniwala, no? Basta ako naniniwala ako na may creator kami. Okay? Pero kung meron mga atheists dyan na hindi naniniwala may Diyos, you can leave my channel, no? You don't need to comment or your opinion, pero ako, I believe that there is a creator, okay? Pinangunahan ko lang, kasi mamaya may mga magsasalita na dyan eh. Kasi hindi lahat ng tao naniniwala may Diyos eh. Yung mga taong hindi naniniwalang may Diyos, yung mga isa yung mga tao na yon na gumagawa ng mga masasama. Kasi para gumawa ka ng mabuti, ibig sabihin may takot ka sa Diyos. Para gumawa ka ng mabuti, ibig sabihin natatakot ka na sumuway sa pinag-uutos ng Diyos. Okay? Okay, balik tayo sa Airsoft. 150 billion na tao sa buong mundo, wala ni isa na nagkapare-parehas ng thumb mark. Ganun din to. Kung ilan yung ginawa nito, which I don't have any idea kung ilan, kung 1,000, kung 2,000, kung 3,000 pieces na ginawa nito, lahat yun magkakaiba yung serial number. Well, in fact, ang digits nito is 2, 4, 6, million. So, million. Okay. Ito kasi 2.3, blah blah, no? Kaya iba, no? Kaya may unique serial number, bagay na hindi namin pwedeng ilagay or gawin, no, dito. Kahit nag-fix outer barrel kami, hindi kami pwedeng mag-issue ng unique serial number. Okay? So, not unless na talagang pag-e-effortan, siguro pwede naman. Kaya lang, syempre, lahat ng pinifix barrel, sa bagay, pwede nga, no? Lahat ng pinifix barrel namin, lagyan kaya namin serial number, bagay na masyadong matrabaho lang. Okay? Okay, then, upgraded na rin ang HAPA rubber nito, mga ka-airsoft, hindi siya negative, no? Repair type na rin siya na HAPA rubber. Yung mga WE may HAPA rubber to, pero negative. Kahit anong adjust mo, kahit anong diin mo sa HAPA rubber, walang control yon. Kung mga parang sabihin, good to say na dami HAPA rubber lang, no? May HAPA rubber siya again, pero hindi
hindi siya dumidiin doon sa bala para yung bala magkaroon ng pectus. Okay na? So, yun. Pero itong mga to, naka-reaper type half-up rubber na to. Then, what is good and special about this? CNC aluminum grip, full steel. Magnet ko. Ayan. Diba? Purong bakal. Ganyan katindi ang mga shadow. Okay? Yan, yung mga iba, yan, tingnan nyo, oh. Wala. Okay, yung favorite ng karamihan na WE. Wala. Okay? Wala. Okay? Metal siya. Kahit nga magazine niya, wala, yo. Metal siya, pero alloy lang. Okay? Pero ito, metal na bakal. Ayan, o. Itatayo ko, ha. Makikita naman sa camera, o. O, ayan. Tinayo ko. Bubuhatin natin. Dumidikit siya sa magnet kasi metal siya na bakal, metal na alloy. Okay? Ayan. O, ano mas matibay, big man? Metal na bakal, metal na alloy. Kaya nyo sagutin dyan, mga ka-airsoft. Di ba? Mas matigas ang bakal kaysa sa alloy. Okay? So, let's begin. Sa unit ng ating ka-airsoft, no, Reynaldo Sebastian. Number 1, unahin natin yung pinakamura. Okay, this is the 3.8 high kappa. Oy, bago ako mag-a-announce lang ako. Halos nasa kalagitnaan na tayo ng buwan, no? Ng May na buwan. Okay, halos, ibig sabihin, malapit na tayo sa kalagitnaan, no? Yung mga nanalo nung April na top sharer, top fan follower, is na ipadala na namin yung Big Man sticker nila and Big Man Tactical Knife plus the keychain. Okay? Na ipadala na namin. 6 yon yung pinadala namin. So, this month, sana manalo naman, iba naman. Kasi, yung isa 3 beses nang nanalo eh. Okay, ang ginagawa lang naman is sinishare niya lang yung live video namin on public. Kailangan naka-public, kumbaga, wag yung nasa i-share mo sa friends mo, wag yung ganun. Kailangan i-share mo sa public. Then, yun, nag-earn ka ng points, no? Then, another points pa na malaki pag yung shinare mo yon, tapos may nag-like and nag-comment doon sa shinare mo. So, ano yun? Dagdag points sa iyo yun. Parang networking. Nag-post si Big Man. Shinare ni subscriber 1, shinare ni subscriber 2. Ngayon, yung shinare ni subscriber 1, makikita ng mga friends niya, i-shinare din or nag-comment or nag-like. Lahat ng mga nag-share, papasok sa iyo yung points. Ngayon, pag ganun na nangyari, lalaki yung points mo as a subscriber. Every month, mananalo ka ng mga Big Man merchandise na pinapamigay namin. Okay? Ngayon, remind ko lang sa mga nag-share natin live video, maraming salamat po. Possible maging top follower kayo, top sharer kayo, possible magkaroon kayong premyo. Ngayon, sa mga hindi pa nag-share, napakaliit na bagay lang mga bossing, simpleng bagay lang, napakalaki ng maitutulong nyo sa ating industry, sa ating community, no? Halimbawa, yung kapitbahay nyo, friend mo yon, yung best friend mo, nagbabalak pala silang bumili ng airsoft na hindi mo nalalaman, di ba? Kasi hindi mo naman alam yung mga moves na gagawin nila, pero still, gusto pala nilang maglaro ng airsoft, ng barrel. Shinare mo yon, mapapanood nila yung videos na ginagawa ko. Ngayon, pag napanood nila, matututunan nila, ay, ganito pala ang tamang gawin. Ay, ito pala dapat hindi pala ginagawa to. Ay, ito pala ang tamang pagpili ng unit. Ay, marami palang manloloko sa mundo ng airsoft. Hindi sila mapapahamak. Ang laking tulong sa pagkatao nila yung ginawa mong pag-share ng mga vlogs ng Big Man Hobby Shop. Diba? Yun, biruin mo sa hindi inaasang pagkakataon, nakakatulong ka pala. Yun ang napakahalaga ron, okay?
Keep on sharing the positive hobby. Thank you, sir. No, shoutout Big Man. Shoutout sa lahat ng ka-airsoft. Stay safe po, sabi ni Edson, no? Okay, then RMGAs, walang presyo. Siyempre, walang presyo. Kasi hindi naman live selling to, no? Nasa maling page ka kung hinahanap mo, binabanggit yung presyo kasi hindi live selling to. This is a vlog, no? Vlog is very different from live selling. Okay? Hirap kasi napadaan ka lang eh. Tapos gusto mo kagad masatisfy yung gusto mong makita. Di ba? Napadaan ka lang, hindi ka naman talaga subscriber ng Big Man. Napadaan ka lang, bigla ka magre-reklamo, walang presyo. Oh. Napadaan ka, walang iniwan eh. Walang iniwan. Napadaan ka dun sa chapel, sa mga taong nagdadasal. Pwede mo bang sabihin na walang live band? Walang kumakanta ng rockista? O, hindi pwede, di ba? Kasi you're not on the proper venue. Di ba? O, napadaan ka dun sa Thanksgiving party. Ang gusto mo, walwalan ng alak. Siyempre, you are not on the right track. Kung gusto mong walwalan ng alak, doon ka pumunta sa mga bar, di ba? Doon ka magwalwal. Pero, kung pumunta ka sa Thanksgiving party, walang mga alak ron. Hindi gumagapang ang mga tao ron. No? This is a vlog. This is not a live selling. Okay? Grabe. Utak ng Pinoy. Utak, nako. No? Pa-shoutout po, Sir Bigman, sabi ni John Trambulo. From Mindanao, Iligan. Carl Lester Rodriguez. Tanyo. Okay, no? Pa-shoutout, Boss Bigman from Zamboanga City. Enel Leon Solid Sayer. Grabe, yung mga nagpapa-shoutout, pag magpapa-shoutout kayo, tapos alam nyo na yung pangalan nyo, binaliktad nyo. Ang gawin nyo, pa-shoutout po, then lagay nyo yung name nyo, no? Kung binaliktad nyo yung name nyo, syempre ang hirap naman basahin yun, di ba? Yun lang, no? Sana, no? Okay, yun. Okay. Shoutout po, Sir Big, sabi ni, ito pa to. Manlin, binaliktad. Di ba? Shoutout po. Di ba ganito? Halimbawa, ang pangalan mo Obet. Tapos, ang sarap kung isa-shoutout kita, di ba, dun sa tunay mong pangalan. Di ba? Feel na feel mo eh. Kahit ako. Ano ba ang pangalan ko, Obet? Pa-shoutout po. Binaliktad mo yung pangalan mo. Ano ba yung baliktad ng Obet? Di ba? Ano ba baliktad ng Obet? Ano? Obet. Tebo. Ano ba sinoutout kita? Shoutout Tebo. Feel mo ba? Hindi, di ba? Kasi hindi tama yung pangalan. Di ba? Kaya kung magpapa-shoutout kayo, tapos alam nyo naman yung pangalan nyo, binaliktad nyo, dahil nakikiuso kayo sa FB, dahil nakikiuso kayo, alam nyo ba, ganito no offense dun sa mga nagbabaliktad ng pangalan, alam ko naman na ginaya nyo lang yan sa iba. Alam nyo ba kung saan nag-originate yan? Nag-originate yan doon sa mga scammer. Kasi yung mga scammer, nire-restrict ng FB na hindi na sila makagawa ng pangalan, ng account sa FB. Para makagawa sila, ang ginawa nila, pinagbali-baliktad nila yung pangalan nila. So, ginagaya nyo, akala nyo napakagandang baliktarin, hindi nyo alam, yan yung mga moves ng mga scammer, ng mga taong manloloko, ng mga taong garapal. Diba? Nakita nyo bang si Catherine Bernardo, binaliktad niya yung pangalan niya? Nakita mo bang si Daniel Padilla, binaliktad niya yung pangalan niya? Nakita mo ba si Pacman, si Pacquiao, binaliktad niya yung pangalan niya? Nakita niyo yung mga malalaking personalidad na wala namang niloloko, full name ang nakalagay. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na binabaliktad mo, nililito mo yung tao, nililito mo yung mga friends mo sa tunay mong pangalan, maybe there's something bad intentions on your moves. Kaya, kayo na gumagaya lang,
Huwag niyong gagayahin yun dahil hindi maganda yun. Okay? Yan. Sorry, sir. Okay lang yun, sir. Okay lang yung boss, no? Actually, hindi ko alam basahin yung pangalan na binaliktad mo na yan. No? Pero kung tunay na pangalan yung ginagamit mo, ayan, katulad niya, no? Ito, ha? Neil Solomon. Di ba? Napakaganda. Ngayon, isa-shoutout ko. Pa-shoutout po, Santo Tomas, Batangas. Shoutout and good afternoon to you and to your family, Sir Neil Solomon. Di ba? Ramdam na ramdam niya. Yung shoutout kasi, binigkas ko yung buong pangalan niya. Kung binaliktad niya yan, ramdam mo ba? Ang pangalan mo, Obet. Shoutout, Tebo. Ramdam mo ba? Hindi. Di ba? Pero pag sinabi mo, shoutout, Obet. Shoutout, Obet Pagdanganan. Our governor namin dati, no? Shoutout, Obet Pagdanganan. Ang sarap, di ba? Kung siya shoutout kita, shoutout, Tebo. Feel mo ba? Kaya yung mga gumagamit ng mga binaliktad-baliktad na pangalan na yan, sorry, hindi ko intensyon na basagin yung trip nyo kung ginaya nyo lang yan. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, kaya nauso yan dahil doon sa mga taong manloloko, sa mga taong scammer. Huwag ninyong tularan. Di ba? Okay, anyway, good PM Idol, sabi ni John Ray Paredes, okay? Good PM Big Man, sabi ni, pa-shoutout boss Big Man, from Bataan, Von Eric Galvez Guanson. Okay, mga ka-airsoft, hindi ako galit ha. Ganito lang talaga ako, ever since na magsimula akong mag-vlog, ganito, no? Talagang, kaya ako ginaganito, it is because sometimes, madalas wala akong ginagamit na mic. Okay? Ngayon, kung hindi ko lalakasan yung boses ko, the problem is, minsan akala ng mga tao, bulol ako. Minsan, hindi maintindihan yung mga words, di ba? Kasi kung magde-demo tayo, ng normal na voice, okay mga airsoft, this is the 2011 High Kappa. Okay mga airsoft, this is the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Rinig nyo ba? Hindi, di ba? Kaya sinasabi ko, okay mga ka-airsoft, this is the CC Shadow 2, diba? The Everyman's Dream, the Shadow 2. Kaya nilalakasan ko, diba? Kesa bumubulong ako sa langgam. Pangit yun, no? Total, nagpe-present ako sa inyo, why not present it more presentable, diba? Okay, sir, pa-shoutout po, Anthony Argente. Diba? Napakasarap po. Anthony Argente, no? Ikaw ngayon, kung ako si Anthony Argente, shit! Nabanggit yung pangalan ko. Ang saya. Di ba? Ganun. Ito, good afternoon, Big Man, from John Lloyd. Di ba? Halatang-halata mong walang tinataguan, halatang-halata mong walang niloloko. Di ba? Halatang-halata mong legit. Yan. Good PM po, Cyrus June De Guzman from San Jose del Monte, Bulacan. Di ba? Napakasarap, di ba? Yan yung sinasabi ko. Ngayon, kung magpapa-shoutout kayo, sadyang binaliktad niyo yung pangalan nyo. Nag-type ka na rin lang Boss Big Man, good afternoon, pa-shoutout po. Lagay mo yung name mo. Ayan, di ba? Gawin, ito, no? Sanay kasi ako na bawat gagawin ko, lahat nasa ayos. Lahat ng gagawin ko, may kaayusan. Okay? Kasi sa kinakaaniban kong sekta, it is very important na lahat ng ginagawa namin malinaw, may kaayusan, may katiwasayan. Diba? Okay. Okay, mga ka-airsoft, live test fire natin, unit natin ka-airsoft, Reynaldo Sebastian. This is a 3.8 2011 High Kappa. Okay? What is good and special about this? Nasabi ko na kanina na, discuss ko na. Ngayon, review and unbox na tayo. Okay? So, release the magazine by pressing the mag catch. Then, lagay tayo ng silicone oil. Then, reloader. Okay. Mga ka-airsoft, no? Lagay tayo ng silicone oil. Bakit kailangan ng oil? O, yan. Lagi kong ginagawa yan, ha?
Kailangan ng oil para yung unit natin tumagal. Yung oil lang ang pwede mong ibigay sa airsoft mo para gumanda ang performance niya, tumagal ang buhay niya. Tandaan nyo, yung mga tao na may nasa edad na, let's say, pagtungtong ng, kasi pabata ngayon no? Pagtungtong ng 40s, dapat may maintenance ka na. Pagtungtong ng 40s, dapat nagpapa-check up ka. Wala or meron kang nararamdaman, kailangan magpapa-check up ka. Bakit? Kasi sa lifestyle, sa klase ng klima, sa lifestyle ng kinakain natin, possible merong something wrong with your health na kailangan ma-correct, maitama. Okay? Yan. Yung bakit may mga taong nai-stroke? Kasi hindi nila alam na tumataas na pala yung BP nila. Bakit may mga taong nakukoma? Kasi hindi sila nagpapa-check up ahead of time. Pero kung ikaw, nagpapa-check up ka, mame-maintain yung pagpapa-check up, once every 3 months lang naman yan. Mame-maintain yung blood pressure mo. Bibigyan ka ng gamot na pang-maintain para hindi nagpa-fluctuate pataas, nagpa-fluctuate pababa. Okay? Kaya bakit yung may mga maintenance, tumatagal ang buhay? Kasi, nare-resolve yung mga issues sa katawan nila na na-address ng doktor. Di ba? Yun. Ngayon, ito maintenance lang na pwede mong ibigay sa airsoft mo, huwag mong ipagkait sa kanya to. Kasi dito, ito lang yung pwede. Hindi mo naman siya pwedeng pakainin. Hindi mo naman pwedeng bigyan ng vitamins. Ito yung pinaka-vitamins niya. Okay? Press the valve, then spray. O yan. Yung oil papasok. Pag hindi mo prines, yung oil nakatambay dyan. Pag tinaob mo, tutulo lang. Spray din sa inlet valve. Then sa unit, this is the unit. Kasa, i-lock natin manually, spray tayo. Okay, spray din sa nozzle. Then release, then rest. Sa tuwing naka-engage ang hammer, ready to fire, so delikado. Kung saan nakatutok, yun ang mapuputukan. Release. So this is the magazine, maglalagay tayo ng gas. Only use 12 kg, wala nang ibang klaseng gas, 12 kg lang. Upside down, sakto mo, then press down. 1, 2. 2 seconds lang ang nilalagay namin sa unit namin. Pag ang unit galing sa big man, nagdaan yan sa fine tuning and fine tuning para ano yung fine tuning? Fine tuning para doon sa gas consumption, doon sa bigay ng hangin at saka sa FPS. Yun yung nasasakupan ng fine tuning. Then nagdaan din ng mga unit ng mga big man Hobby Shop sa trigger job. Ano yung trigger job? Anong nasasakupan nun? Yung lambot ng trigger, lighten ng trigger, ng beaver tail, at ng hammer. Tatlo yan. Tatlo ang ginagawa during the trigger job. The beaver tail, the hammer, sa loob ng beaver tail, yung sear adjustment. Yung mga sear, parang tinidor yun. Okay, ganyan itsura nun. Nandun yun. Yun ang inaayos sa trigger job. Plus the lightening of trigger. Mabilis, malambot. Okay? So, lagay tayong bala. Pag sa big man yung binili unit, 2 seconds lang kayo magagas, sobra-sobra sa isang puno. Pero pag sa iba kayo bumili ng unit, hindi naman nagdaan ng trigger job, fine tuning, hindi pa rin naka-fix outer barrel, good luck 7 seconds, good luck 5 seconds. Dito, 2 seconds lang. Just imagine yung tipid ng gas, di ba? Okay, pump lang. Then kalugin, sideways. Okay, this is the proper orientation of the BBs. Hindi pwedeng bungi-bungi, pangit, 'di ba? Mas maganda kung left right, left right, left right, alternate. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing. Grabe, ang lakas ng recoil. Kung nakikita nyo, ang lakas ng recoil niya. Kasi nga 3.8 siya, yung sinasabi ko kanina. Firing! Dukutin! Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Unit na ating airsoft, Reynaldo Sebastian o Pozo Rubio. Ito na po, the 2011 High Kappa Silver Edition. May black din ito.
Okay, anyway, pag hindi gagamitin, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Unit natin kay airsoft, pakipulasan ng basahan, then i-box na, then i-pack na. Okay, next unit natin. Unit ng ating kay airsoft, Domain Segundo. Of Lawag, okay? Unit niya is the DVC 2011. Yung kanina 3.8, 3.8 din to. Black nga lang, okay? Magkaibang brand, okay? This is a 2011 STI DVC. John Wick. Kita niyo, John Wick yung grip, di ba? Yung kaliskis na nakaganon. Yan, John Wick yan. Sarap, di ba? Wala lang siyang magwell. Pero, still, napakasarap. Kung yung isa upgraded ng fixed barrel, ang daming upgrade na meron nito. Tulad nga sabi ko, fixed barrel, half-up rubber, at saka yung firing pin niya. Hammer pad na. Okay? Hammer protection pad. Then, so, ang ganda ng grip. Akala mo naka John Wick ka, pero John Wick na maliit na compact, no? Tulad nga sabi ko, mas maliit, mas compact, mas aggressive. In terms of FPS, kumbaga parang ano, yung lakas niya napunta sa recoil. Aminin na natin, malakas talagang recoil nito. Kasi maliit. Doon napunta yung lakas niya. Medyo bitin siya sa FPS. Kasi nga, ang liit lang ng travel, di ba? Yun lang. Okay, release. Ngayon, lagay tayo ng silicone oil, no? Press the valve, then spray oil. Okay, then leave it for some time, hayaan pumasok, then next dito. Shoutout shoutout Pampanga, mamaya nasa SNR Pampanga ako. So, kita-kits, yung gusto ng mga sticker, bigyan ko kayo, libre. Then, pa-picture ako sa inyo. Hayaan yung makapagpa-picture naman ako sa inyo, mga ka-airsoft. Okay, now, upside down. 12 kg lang compatible sa mga unit na to, ha. Maliban lang kay Shadow, si Shadow. 12, 14, and CO2. Then, 2 seconds lang. 1, 2. 2 seconds is enough. Kita nyo naman. Kita nyo kanina, yung isang naunang tinespire, 2 seconds lang, full rounds, pinasingaw natin. Ito, mamaya, papasingawin din natin syempre yung sobra nito. Bagay na sigurado kung may sobra. Okay? Okay. Okay, hindi na natin gano'ng pupunuin, pero dami niyan, ha. Bilan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Okay, 23. Okay, pasok sa unit. Ay, wala pa pala itong oil. Pasa, ilak, then lagyan ng oil sa slide stopper at saka dito sa nozzle. Release, rest, pasok, pasa. Ready to fire. Firing! Open bolt, wala ng bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Tapos sabi ko nga sa inyo, pag itatabi na yung unit, make sure walang lamang bala. Pasingawin. Ang dami, di ba? 2 seconds lang yan, ha? 2 seconds lang. Sa dami ng pinasingaw ko, baka kahit mga another 35 rounds of BBs, kaya pa. No? Okay. Unit na ating kay airsoft, Domain Segundo of Lawag. Pakipudasan yung mga excess na oil. Huwag ang basahan. Okay, the next unit natin. Doon tayo sa pinakamura, papunta tayo sa mahal. Okay? Unit na ating kay airsoft, Ralph Ayon of Flora, Santo Domingo, Ilocos Sur. What is good and special about this? This is a 5.1. Malayong malayo in terms of FPS doon sa mga una nating tinespire. Mas malakas, mas matikas, mas precise ng kaunti kesa doon. Okay? Ngayon, kasa, ilak, what is good and special about this? Naka-fix barrel. Yun lang. Yun lang ang upgrade niya. Okay? Yung downside nito, nasabi ko na kanina, siguro try yung i-rewind na lang mamaya, no? Yung downside nito, kahit guwapo siya,
Bakit hindi madalas ibenta ni Bigman? Bakit hindi namin kinikater to? Bakit hindi namin binebenta madalas to? Kasi nga, dahil sa issue nito. Pero other than that, okay naman siya. Guwapo. Yun nga lang, may topak. Okay? So, let's begin. Lagay tayo ng silicone oil. Press the valve, then spray. Then, dito rin sa ilalim. Okay, so kasa, ilock manually, spray. Bigman, tuwing kailan maglalagay ng silicone oil? Maglalagay ka lang ng oil pag napansin mong yung dati mong ini-sprayan is tuyo na. Kung basa pa siya, there's no need na lagyan siya ulit. Kasi bakit? Manggigitata lang yung unit mo. Mamamasa lang ng langis, which is pangit, di ba? Okay, 12 kg pa rin, upside down, sakto, then press down. 1, 2 seconds lang. Hindi pwedeng dito sa Bigman, pwede namang gawin mo 5 seconds. Gawin mo 7 seconds. Nagsasayang ka na lang ng gas, 'di ba? Pero kung susundin mo ako, gagawin mo lang 2 seconds, ikaw din ang magbe-benefit kasi yung isang canister mo is mapapatagal mo, 'di ba? Normally kasi dati 30 magazines lang yung inaabot ng airsoft. 30 magazine, 30 refill lang na tigpa 5, tigsa 7 seconds. Ngayon, umaabot na ng 50 refill ng magazine dahil nga naka-tuning na yung mga unit namin. Okay? Hatak pababa, lagyan natin ng bala. Lucas ka mag-fire nito. Si Lucas, hindi pa kasi naliligo. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing. Ako muna. Dalawa. Grabe. Sarap. Ang lakas Sarap. Bibertail baka... Okay. Open bolt kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos check natin kung meron pa natira after ng isang buong full rounds, no? Press natin 'to. Oh, di ba? 2 seconds may natira pa na ganong karami, isang buong magazine pa 'yon. Yung pinakawalan ko. So, make sure bago itabi walang lamang bala at walang lamang hangin. Unit ng ating ka-airsoft Ralph Ayon of Santo Domingo, Ilocos Sur. And now for the main event. Okay, no? For packing yan, ha? For packing yan. Patong mo sa bag niya, lagyan mo na ng bibis, lagyan mo na ng gano'n, ha? Tapos wala na tayong reloader doon. Okay? Okay. So, naglabas ka staccato, bakit hindi mo pinagtabi? Pagtabihin mo, maglabas ka ng 1911 Kimber Brown. Okay? And now, mga airsoft, for the main event, no? For the main event, the Everyman's Dream, the Shadow 2. What is good and special about this unit, na-discuss na natin kanina. Okay, no? Yung kilo, nga pala, nakalimutan ko yung request. Kung ilan ang timbang. Lagyan natin ito. Okay? Tapos i-reset natin para 0 siya. Yun, 0. Okay, lalagay ko to, sayang, hindi ko maipiflip yung camera. Okay, yan. Ang timbang ng Shadow 2 natin is... Wala, hindi sumasayat eh. Ang timbang ng Shadow 2 natin is 1.5 kilo. Isa't kalahating kilo. Biruin mo yung bigat na yan. 1.5. Solid na solid. All steel. Yan nga lang, talaga naman, halos katumbas siya ng 2 airsoft na. Diba? Halos katumbas siya ng 2 airsoft. Pero, mga airsoft, no, ako to tell you honestly, hindi ako hindi ako magsisinungaling sa inyo. Itong unit na to, ito yung unit na gusto mo na siyang masira, ayaw pa niyang masira.
saksakan ng tibay to, it is because of the materials na rin na ginamit sa kanya. Matigas talaga, all steel siya. Imaginein mo na lang, ikaskas mo sa papel de liha o ikaskas mo sa semento yung bakal versus sa alloy. Sino unang mauubos? Alloy, di ba? Ito kasi steel eh. CNC pa. Kaya, pag sinabing CNC, hindi siya nilusaw na bakal, tapos minolde. Hindi. Yun yung mga alloy, ganon. Forge na tinatawag, no? Nilusaw yung bakal, nilusaw, tapos minolde. Merong molde ng slide. Ito kasi, solid na bakal to. Solid na bakal na hinulma ng machine, 'di ba? Ng laser or whatever you call that. I'm not 100% familiar of the machine na ginagamit, no? So hinulma siya. Iba yung hinulma sa minolde. Okay? Hinulma from the solid na bakal, hinulma siya para maging parts by parts. Iba yung minolde. Minolde, may moldehan, nilusaw, tapos ibinuhos doon yung liquid form ng alloy na buo. Iba yon sa hinulma. Okay? So, okay. So, this, the Shadow 2, the Everyone's Dream, the Shadow 2. And what is good and special about this? Nakikita nyo naman sa mga vlog ko. Paubos na to. Right now, hindi ko matanaw, pero konti na lang. After nito, mamamahinga na naman ng Shadow. No? Ang tagal kong hinawakan to kasi ang nagkaroon ako nito 150 pieces. Kaya medyo yun. Tapos dumating to, kung di ako, if I am not mistaken, nung parang February dumating to, ni-launch ko to nung February, March, April, 3 buwan. May, mag-aapat na buwan, no? Yun, last week of February kasi to eh. So, mag-aapat na buwan. Ayan. Still, yun, meron pa rin tayo, pero konti na lang. Yun ang good thing doon. Tapos noon, matagal na mamamahinga to. Sa mga nagkaroon nito, jackpot kayo. Jackpot kayo. Ingatan nyo lang. Silicone oil lang. Yun lang naman ang kailangan ng airsoft natin. Hindi mo naman siya pwedeng hilamusan. Hindi mo naman siya pwedeng paliguan. Silicone oil mo lang, tapos punasan mo. Ingatan nyo lang. Paglabas ng other version nito, iba na presyo. Okay? So this, tingnan nyo muna. Sabihin mo sa kanila. Okay, this is the Sisay Shadow 2. The Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay? Pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 12 kg. Yung mga regular na ginagamit ng lahat ng airsoft, 12 kg yun. 14 kg, pwede rin siya ron. Ano ba ginagamit ng 14 kg? 14 kg ginagamit sa mga gas blowback rifle. Rifle, mahaba. Okay. Then, pwede rin siya sa CO2. Saan ginagamit ng CO2? Sa air gun. Lahat ng klase ng gas, pwede rito. Dun sa iba, sa mga nauna, sa mga T-Rex, sa mga Haika pa, isang klase lang ng gas ang pwede ron, 12 kg. Pero rito, 3 klase. Okay? 12, 14, and CO2 version. Okay? So, let's begin by releasing the magazine, pressing the mag catch, CNC finish. Then, spray tayo ng silicone oil. Siyempre, huwag natin papabayaan sa oil. Yan ang pinakabilin ko sa inyo. Okay? Then, sa unit, wala nilalagyan sa gilid pag shadow. Kasama mo lang, ilock mo, then lalagyan natin sa nozzle. After that, release, then rest. Wala siyang beaver tail, hindi katulad ng 1911, ng 2011, may beaver tail na kailangan mo mapipindot. Siya, wala na. Good to go, double action. Okay? Ngayon, lagyan natin ng gas. 12, oh. Gamit tayo 14. Ano yan? Nang? Okay. Upside down. Eksakto lang. Then press down. 1, 2,
2 seconds. Okay na yan para sa isang puno. Ngayon, lagyan natin ng bala. Hatakin to pababa. Put your right thumb here. Then, bala. Again ha mga ka-airsoft, no? Ako hindi ko sinasuggest na punuin nyo ng gusto ng bala yung magazine nyo. Kasi pwedeng humina yung spring nyo. Pero, kung ipuputok nyo naman kagad, pwede naman. Okay? Hindi ko ganun pinuno. May bala, may silicone oil, meron na rin gas. Pasok sa unit. Firing tayo. Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft from San Fernando, La Union. Ito si Mr. La Union. Then nagpapatago eh. Ayaw mo na. Ayaw niya pabanggit yung pangalan niya. Unit ng ating ka-airsoft. So, the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Huwag kayong mahihiwagaan ha. Pag yung minsan si Shadow 2 nagtitira ng bala, no, then nag-open slide niya. Features niya talaga yon. Nagwa-warning siya, no? Nagwa-warning siya na kasi pang-compete kasi ito eh. So, nagwa-warning siya pag isa na lang yung bala mo. Ano yan? Maluwag daw to pa. Oh, ba't di nasikipan? Tapos, balak siyang pa-fix barrel daw. Fix outer barrel? Tagasan yan? Sino yan? Tingnan nga. Hindi pa naka-fix to? Bakit yung mga unang... oo nga. Okay, ayan o. So, if you fix outer barrel, iwan niya to. Look o, tabi mo. Mga unang batch siguro to. Kasi yung second batch dito, yung mga huling batch, naka-fix outer barrel na yung binibenta namin. Sa batya. Sa batya siya. Okay, si ano... Si Sir ano? Oo. Sige. Kaya lang iiwan yan. Kamong ganun. Oo. Tapos, ayun nga. Yun. Si Shadow 2. Okay, may iwagaan. Kung may isa pa, mag-ano na siya. Mag-open bolt na. Features niya yun. Okay? Ngayon, baka makalimutan kong i-shoutout ng mga huli, no? Okay, Raymond Plano, good day boss. Magkano yung CC ngayon? Shadow 2 ngayon. Mag-PM ka sir, no? Okay, okay, almost katimbang ng real boss CC. Yes, ang CC 1:1. Halos talaga magkatimbang sila, no? Shoutout idol from Nueva Vizcaya. Hello sir. Neil Manse, boss, big man. God bless you and more power. Legit supporters. Boss Big Man. Thank you. Sir Neil Manse. Okay. Alam nyo, abang nabubuhay ako, isa sa mga airsoft player to na hindi ko makakalimutan. Si Sir Neil Manse. Hindi pa malalaman. Bubuksan pa yan. Tapos iiwan niya yan. Ayan. Si Sir Neil Manse is, isa sa airsoft player to na hindi ko makakalimutan, no? Not because na binigyan niya kami ng special puto binyan, it is because this is one of many ka-airsoft na nagkaroon kami ng biruan, ng magandang conversation, napagbigyan kami ng oras para makapag-usap. You know, hindi naman ganun kahaba, pero doon sa maiksing meeting namin is malaman, maganda yung kumbaga parang malasa yung flavor ng pinag-uusapan namin. Okay? Shoutout sa iyo, Sir Neil Manse. Maraming salamat dahil hindi ka nakakalimot. Sarap pa kalimdang pag nabasa o napansin at na-shoutout ang full name mo. Sabi ni Carl Lester Rodriguez Tanyo, no? Yun nga eh. Kasi yung iba, ang style nakikiuso lang. Boss Big Man, pa-shoutout. Sa totoo lang, hindi nila ramdam yun. Pero yung mga taong nagpapa-shoutout na maayos yung name, buo yung name, di ba? Mararamdaman mo eh. O, halimbawa, ang pangalan mo, Joselito Procapio. O, sige ba? Halimbawa, nagpa-shoutout ka, Joselito Procapio.
Shout out and good afternoon to you and to your family, Sir Celito Protasio. Procapio. Oh. 'Di ba? Pag sinoutout kung ganun, ang sarap ng feeling mo, 'di ba? Wow. Oh, 'di ba? Pero kung yun nga, sabi ko nga kanina, paano kung ang pangalan mo Obet? Sinoutout kita. Shoutout Obet. Oh, 'di ba? Ang saya. Pero kung binaliktad mo yung Obet mo, oh, anong pangalan mo? Shoutout Tebo. Oh, feel mo ba na sinoutout ka? Hindi, 'di ba? Kaya yung mga nagbabaliktad ng pangalan, kung gusto niyo ma-feel yung pag-shoutout sa inyo, magbigay kayo ng message, then sa huli yung pangalan ninyo. At least hindi na mahihirapan yung taong basahin kung ano yung pangalan nyo, di ba? At saka mas ma-feel nyo, di ba? Mas ma-feel nyo kung tatawagan kayo sa tatawagin kayo sa pangalan, di ba? Boss, nag-upgrade kayo? Yes, Jojo Lit. Kung nanonood ka ng mga vlog ko, isa kami sa airsoft shop na matino mag-upgrade. Okay? Isa kami sa airsoft shop na hindi kayo papasubo. Isa kami sa mga airsoft shop na mayroong pinakamagagaling na gunsmith. Okay? Guys, hindi naman sa pagyayabang, no? Blessed tayo ng Panginoon. No? Alam niyo ba na binigyan ako ng Panginoon na ng gunsmith na talagang honest, talagang matino, talagang magaling when it comes to solving every ka-airsoft's problem on their unit, no? Talaga naman napakagaling ng gunsmith ko. Hindi putyo-putyo, hindi yung mga natuto lang magbaklas gunsmith na. Hindi, no? Computation ng bawat ratio, ng bawat sukat, up to the last millimeter, alam niya. Okay, kaya pag nagpa-repair kayo sa amin, talagang sigurado mag-e-enjoy kayo, no? Good afternoon, Boss Big Man. Sabi ni Eliver Gonzalez Planto. Good day, Big Man. Big Man, Sir Adi from Novaliches. I just hope Nova kasi sabi niya eh. I just hope Novaliches to ha. Meron kasi mga Alta Nova na subdivision, Nova Spiritu, Nova Crest, yan sa mga gawing Batangas. Pero ito, I just hope na Novaliches from Nova eh. Baka kasi hindi eh, nakakahiya naman. Nagkamali ako ng shoutout, no? Okay, so someday magkakamit ko po gunsmith nyo, boss. Okay, do. Sige. Every Monday nandito 'yon, no? Pag may pagkakataon, di good, no? Okay, so for now, yun lang muna, no? Medyo umaba na yung vlog natin. Mamaya nasa Pampanga ko ha, SNR Pampanga. So, papasukin nyo. Bakit hindi nyo papasukin si sir? Para makita siya sa camera. Okay na. Ayan, no? Nasaan yung unit niya? So, walang bag? Dinala niya. Kunin mo yung bag. Kunin mo yung bag. Sabihin mo kay ate, kunin yung bag para protektado yung unit. Magagasgas yan. Okay mga ka-airsoft, yun lang muna. Boss, available pa ba promo nyo po? Eliver, ang tagal mo nang tinatanong yan. Lagi kami naka-promo. Kung naghahanap ka ng promo, ito na yung mula nung nag-open, ito na yung shop na forever ang promo. Mula nung nag-open, may promo na kami. Okay? Kaya wag na kayo maghanap ng promo. Bibigyan na nga kayo ng, ayaw nyo pa ba? Hindi pa ba promo matatawag? Isang pack ng bala. Okay? Na .20, isang pack na .25, tactical gun bag. Hindi pa ba promo yan? Plus lifetime warranty. Tapos naghahanap ka pa ng promo. Anong gusto mo? Doon sa unit na walang warranty, na kakabaka-baka sa paggamit, o doon sa airsoft shop na lifetime warranty. Di ba? Yan, ha? Tandaan nyo mga airsoft, ang baril natin has a multiple hundreds
of moving parts na maliliit na piraso, hundreds. Isa lang dyan spring ang masira, isa lang dyan spring ang magloko, isa lang dyan stopper ang mabali, hindi mo na magagamit ng matino yung unit mo. Kaya it is very important na may warranty doon sa binila nyo. At ito pa, hindi lang basta warranty. Tandaan nyo, merong warranty na putyo-putyo ngayon. Merong warranty na kunwari may warranty. Pero hindi naman pala kayang panindigan. No? Ang Bigman Hobby Shop, ang isa sa mga tambakan ngayon ng mga unit, sa amin dinadala yung mga unit na hindi nila magawa. Dito dinadala ngayon. Okay? Kaya, yun. Yun lang muna for now, mga ka-airsoft. Mamaya, baka hindi ako makapag-live, pero sisikapin ko. Kasi, episode 49 na tayo sa ating kwentuhan session, tanungan portion. Kasi, target ko, before the end of this year, maka-episode 100 tayo. Kaya medyo minsan hinahapit ko no. Episode 100, tayo lang first time in the history of the airsoft industry here in the Philippines. Tayo lang ang lahat ng halos ng customer. Pero hindi pala lately hindi na lahat Pero most of the customer is nalalagay sa vlog. Tayo lang ang may pinakamaraming YouTube videos. No? Parang I think nasa 1,000 na tayo yung YouTube videos natin. Then sa Facebook videos natin nasa 7,500. Biruin mo na lang yung 7,500 na vlog. Di ba? Kasi minsan, di ba? Minsan nakakapag 5 vlog ako, minsan 2, minsan 3, minsan 1. Kumbaga hindi pare-parehas Depende sa senaryo kasi. Tayo lang first time in the history. And I'm proud of that. Okay mga airsoft, sa lahat ng mga taong naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naman, get out of our page. Wala kaming pakialam sa inyo. Okay? Dito sa Bigman, ikaw ang number 1. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. At sa inyo ng inyong likod, Bigman. Thank you po.